Gising po kayo. Si Scarlett po ba ang may dahilan kung bakit po kayo inatake sa puso? Anong gagawin mo kay Mama? Lumabas ka. Bukag! Baka ikaw pa kayo may kasalanan ng lahat eh. Di ba ikaw yung huli niya kausap sa telepono? Teka, paano mo alam nagkausap kami? Sa pagkakaalam ko, ikaw yung huli niyang kasama. Tigilan niyo na yung pamilya ko. Hindi naman kayo naawa. Kritikal na nga yung lola ko tapos nagugulo pa rin kayo. Maganda at mabilis ang recovery ni Doña Matilda. Kaya ipatatanggal ko ng ventilator. Malapit na makapagsalita si Mama. Tapos may voicemail pa sa cellphone ni Jonas. Tita? Sorry. Nasaan na yung voicemail? Gusto po yata mong sulat ni Lola. Gising na si Mama. Sir, may naghahanap po kay Ma'am Isa. Si Sir Jonas po. Jaime! Kunin mo nga yung bag ko. Yes, sir. Tao talaga na kahit lang beses mo turuan ng leksyon, hindi natututo eh. Tignan ko nga kung hanggang saan ang tigas ng ulo mo. Pasok! Madam, si Jonas nasa labas. Tinututukan ng baril ni Sir Benedict. Ano? Opo. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo huwag kang lalapit kay Isabel? Talaga bang walang pumapasok sa ulo mo? Ano, ha, pare? O may laman ba talaga yung utak? Tignan ko nga. Hindi ako pumunta dito para makapag-away. Benedict, ano ba? Isabel. Loko ka, hindi ba mo lang salita eh? Pakikipagkita pa rin ang ibig mo sabihin, di ba? Importante to. Mas importante pa sa buhay mo. Sensya na, Isabel, ha? Nagkakatuwa lang kasi kami na manliligaw mo, eh. Hindi ko siya maniligaw. Benedict, pumasok ka na sa loob. Ako na bahala sa kanya. Jonas, anong ginagawa mo rito? Di ba ang sabi ko sa'yo, kapag may balita kay Tita Matilda, babalitaan kita. Isabel, gising na siya. Sinulat niya yun. Tinahanap ka niya. Kung bakit hindi ko alam. Pero pag gising ni Tita Matilda, ikaw agad yung nahanap niya. Ma'am, soft diet lang po muna siya ngayon, ha? Baka po kasi hindi niya pa po kayanin mag-digest ng solid foods. Pwede po kayo si Lola sa drink ko. Mahilig po kasi siya sa juice eh. Kaya lang po malamig. Ay, pwede naman. Kaso gamitan natin ng straw, ha? Baka kasi malunan niya yung yelo. Babara sa lalamunan niya yan. Ay, sige ma'am. Sabihan niyo na lang po ako kung may gusto pa siyang kainin para po makapag-prepare po kami. Sige, nurse. Ako na bahala kay Mama. Okay po. Thank you. Mama. Pagaling kayo agad, ha?
Kasalanan mo to, Mama. Tatanggalan mo ako ng mana? Well, hindi mo pa naman napipirmahan ng bago mong will. Kaya ako pa rin ang guardian ni Catherine. At sa akin pa rin lahat ng pera mo. Sige na, Mama. Bilisan mo nang mamatay. I'm giving you 5 minutes. Timer starts now. Mami, bakit takot po si Lola? Joke! Akala ko hindi na kita masasolo. Alam mo, ikaw? Sumbongera ka talaga, no? Yan ang pinaka-ayoko sa lahat. Mga epal, chuchu. Ano sabi mo? Hindi kita maintindihan. Ano? Alisin mo kasi yan. Oh, yan. Bilang naging mabait ka naman sa akin dati, sige, sasagutin ko na ang tanong mo. Pero huwag ka maingay, ha? Sa bagay, alam mo, hindi ka na rin naman mag-iinay pagkatapos ng gagawin ko sa'yo. Sigurado ako na maninigas na yung dila mo. Okay? Nga. Buka mo yung bunganga mo. Diba sinabi ko, ibuka mo yung bunganga? Buka! Buka mo! Buka mo! Ayan. Oo na! Hindi na akong tunay na ina ng leche mong apo. Happy ka? Happy? Ano? Nasabi mo? Sinong nanay? Gusto mo pang malaman kung sino nanay? Walang iba, kundi si Isabel. Yung surrogate, siya rin ang totoong ina ni Catherine. Ang ganda ng twist, di ba? Pero alam mo ba kung ano mas brilliant? Yang yelo. Kasi kapag natunaw, walang ebidensya. At literal na malamig na bangkay ka. Ang saya mo panoorin, tanda. Ay, madam! Madam! O, bakit nandito ka? Kasi pinasunod po ako ni Sir Benedict. Baka raw kasi magsalpo ka na naman kay Miss Carleta. Mabuti na lang na nandito ako para nakakaalalay sa'yo. Ah, ganun ba? O, sige, samahan mo ko. Sige po. Tagal mong mamatay, ha? Bilisan mo. Bilis! Oh!
ginagawa niyo dito? Kakausapin ko si Mama Matilda. Hindi pwede. Umalis na kayong dalawa! No, Scarlett. Hindi ako aalis dito. Sinabi sa akin ni Jonas na gusto kong kausapin ni Mama Matilda. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya nakakausap. Umalis na sabi kayo eh. Umalis na kayo! Ano ba ginagawa niyo dito? Ma'am, si Ma'am Matilda parang... Ma'am, si Ma'am Matilda! Mama Matilda! Tumawag ka ng doktor! Mama Matilda! Mama Matilda! Mama Matilda! Ma'am! Ma'am! Mama Matilda! Mama Matilda! Anong ginawa mo kay Mama Matilda? Bakit mo siya nangyayari na ganito? Ano ba sinasabi mo? Ma'am! Eh, okay naman siya bago kayo dumating ah! Ma'am! Ma'am! Ano nagkaganyan na siya? Ano ba ginawa mo sa kanya? Dok! Ma'am! Walang iya ka, Isabel! Ano ginawa mo kay Mama? Ma'am! Umalis ka na sabi siya. Ano ba ginawa mo sa kanya? Ha? Anong ginawa mo sa kanya? Kapal na mukha mo, dumating ka lang nagkaganyan na si Mama! Mama Matilda! Mama Matilda! Ma'am! Ma'am! Mama Matilda! Catherine, sa sitwasyon ng lola mo ngayon, hindi niya naman basta-basta isusulat yung pangalan ni Isabel ng walang dahilan. Malamang importante yun. Kaya tinawagan ko si Isabel. Tito Jonas, dapat hindi niya na po siya pinapunta dito. Gula lang naman po yung dala niya eh. Wala naman tayong choice eh. Kailangan tayo sumunod sa lola mo. Catherine, importante na magkaharap silang dalawa. Paano po kung mag-away na naman sila? Halika na. Mama Matilda! Isabel, Mama Matilda! umalis ka na! Ano ba ginagawa mo kay Mama, ha? Walang iya ka! Walang iya ka! Dumating ka na lang nagkaganyan siya! Umalis ka na! Lumayas ka! Dayas! Lumayas ka! Palamukha mo? Mami, ano nangyayari kay Lola? Catherine, hayaan na natin yung mga doktor. Catherine, dito ka lang. Lola! Isabel, umalis na kayo. Nagugulo lang kayo dito eh. Bakit ako aalis dito? Tinawagan ako ni Jonas. Gusto kong kausapin ni Mama Matilda. Hindi ako aalis dito. Nakita mo naman nangyari kay Mama pagdating niyo, di ba? Maawa naman kayo. Madam, balik na lang po tayo kapag maayos na si Ma'am Matilda. Pwede ho ba? Huwag na kayong bumalik dito. Huwag niyo na kami guluhin lalo't lalo na yung lola ko. Isabel, sige. Lola? Tama na yan. Let's just hope na pahalap pa sa mga lola mo. Jonas, hindi mo bigyan ng pulso yung bata. Matanda na si Mama. At anytime, pwede na siyang mamatay. Hindi masari. Alam mo ba yung sinasabi mo? Of course! Ayoko lang masaktan si Catherine. Siyempre kapag... Alam mo na. No, Mami. Alam ko pong gagaling si Lola. Tama ka, Catherine. Malalagpasan to ng lola mo. O di kung malampasan niya, di maganda. Sino ba namang ayaw gumaling siya? Dok, kumusta ko yung tita ko? Buhay siya. Magandang balita ko yan. But I'm sorry to say na wala na siya masyadong brain activity. If she were to survive, dasal at himala na lang po ang pinating asahan. I'll go ahead. Excuse me. Miss Laila? Oo, pa-cancel muna ng meeting ni Ma'am Isabel dun sa mga engineers natin. Oo, kasi ang dami mga ginagawa. Ito talagang... Teka,
May kakaril lang muna kami ngayon, ha? Okay. Bye-bye. Sinasabi ko na nga ba nandito pa rin kayong dalawa eh? Ang kapal din ang mukha mo, no? Gusto mo ipakalagkat pa kita sa security? Aalis lang ako dito kapag nakausap ko na si Ma'am Matilda. Yun ay kumakausap mo pa siya. Oo, boy si Mama, pero brain dead na siya. Huwag ka magbibiro na ganyan para lang mapaalis ako sa Orlando. Sa doktor niya nanggaling yun! O ano, nagulat ka? Kasi alam mo na ikaw may kasalanan kung bakit tinatake si Mama. Nagalit si Mama dahil dinalaw siya ng taong kinasusuklaman niya. Sinungaling! Babaliktarin mo pa talaga ako sa akin. Ikaw yung mamamagay. Ikaw may kasalanan kung bakit nangyari lahat ng yan kay Ma'am Matilda. O ano? Nagulat ka diba? Kasi tama ako. Kasi gawain mo yun sa akin. Ginawa mo nga rin yun sa akin eh. Kaya umamin ka na. Wala akong ebidensya sa mga binibintang ko sa akin, ha? Pero malinaw na ikaw may kasalanan kung bakit tinatake si Mama. Sorry, ma. Pero may witness po ang mom ko na inosente siya at ako po yun. Ako pa nga ang tumawag sa doktor imbis na ikaw ang gumawa nun. Hindi niyo ba ako napansin kanina? Hindi kita napansin. Kasi ang itim mo. Kung ikaw baklita ka, pag di ka kinakausap mo, kang sasagot, ha? Natural kakampihan mo to kasi amo mo siya. Ngayon ulitin ko. Brain dead na si Mama. Dahil kung gusto mong gawin tambalan ng ospital, bahala ka sa buhay mo! Naawa na po kay Lola. Sana pumili siya. Dati mahal ka sa akin. Fighter ang lola mo. Lahat to malalagpasan mo. Dapat lang dito, Jonas. Kasi hindi ko po kaya mawala siya eh. Catherine, dapat kayanin mo. Ang lolo mo nang nahihirapan, patatagalin pa natin to. What do you mean, Mami? Di ko ba obvious? Wala na talaga siya. Yung mga nakakabit na lang sa kanya ang rason kung bakit pa siya nabubuhay. So we better make a decision. Natapusin ang paghihirap ng lola mo. Scarlett, ano ba? Wala pang isang araw na binibig siya ng Matilda. Hindi ako pumayag sa gusto mo. May pag-asa pa siya mabuhay. Jonas! No, Scarlett! Hindi ko na lang basta-basta isusuko yung buhay niya. Yes, Mami. Tama po si Tito Jonas. O sige na. Ganyan na lang muna si Mama. Hindi naman nagpunta niya. Seryoso ba sinasabi mo, Scarlett? Bakit totoo naman? For all we know, gusto lang ni Mama magpahinga. Hindi yung totoo. Ba't ganyan ka makatingin sa akin? Nagkakalang po. Kung bakit gusto kong tanggalin yung mga nakakabit kay Mama? Gusto mo malaman? Kasi wala na talaga siyang pag-asa. Tanungin mo yung doktor. Meron pa, Mami! Meron! Wala na. Meron pa, Mami! O kung gusto mo, puntahan mo yung doktor, tanungin mo siya. Wala nang pag-asa ang lola mo. Halika dito. Puntahan mo. Puntahan mo yung lola mo. E tanggalin ko yung life support ni Mama o hindi. Wala na talaga siya. Patay na siya. Isa siyang buhay na patay. At ang isang patay, hindi na makakapagsalita. Kaya tuloy-tuloy na yung maliligayang araw. Goodbye, Mama. Komplikasyon dahil sa sakit sa puso. Sabi ng doktor, hindi yung dahilan kung bakit nangyari ito kay Tita Matilda. So wala tayong reason para pagdudahan si Scarlett sa bed. Jonas, si Scarlett yung kasama ni Ma'am Matilda nung inatake siya sa puso. Ngayon siya na naman ang kasama ni Ma'am Matilda. Jonas, hindi maalis sa akin ang magduda, lalo na... Bakit ba? Dahil siya nagpapatay sa'yo? Ganon? Jonas, kailangan natin bumili ng pabor sa tita mo na sana kung mahinga yung sarili niya na nandun siya nung nangyari. Jonas, sa tingin ko kaya
Catherine! Catherine! Pwede mo makinig ka muna sa akin. Baka naman stress lang si Scarlett. Kaya kaya nasaktan. Pero Tito Jonas, gusto niya pong tagalin yung life support ni Lola. Di ba pati naman po ikaw kontra sa gusto niya? Pero Catherine, kailangan mo ready tayo. Ready for what? Talagang baka hindi mo makabalik sa atin nung mawawala na siya sa atin. No, Tito Jonas. Hindi po ako papayag. Ayun ang impacta na mo. Hoy, Scarlett! Huwag mo nga sasaktan si Catherine. Ano bang pakialam mo? Anak ko si Catherine, kaya pwede kong gawin kahit anong gusto kong gawin sa kanya. Ubod ka talaga ng sanga. Hindi pa nga ako tapos mag-ubod kay Ma'am Matilda. Ngayon ang pinagdiniskitahan mo, pati si Catherine. Bakit pa yung sukdulan yung pakikialam mo sa akin? Dahil ba hanggang ngayon hindi mo pa rin matanggap na hindi mo mabawi ang anak kong ninakaw mo sa akin? Ay, Ano? Ha? luwa ka talaga. Lumayan niyo yung amo ko. Ha? Lamelo ka? Alam mo ikaw, ang tigas talaga ng mukha mo, eh, no? Huwag ka makikialam dito, ha? Ano? Ha? Aray, makakasuburin ako? Aray, ha? Bitawan mo yung bakla ka! Ano? Tama na! Tama na! Ma'am, tama na! Tama na, ma'am! Biniwan niyo! Biniwan mo! Ano na? Biniwan na! Sige. Gusto mo patayin? Sige, patayin mo ako! Para mabulok ka sa kulungan! Please, Mami. Gusto ko lang naman pumakita si Lola eh. Pagtatalunan na naman ba natin to? Gusto ko lang pong makasama siya. Kailangan na natin mag-move on lahat. Lalo ka na. Mag-focus ka na lang sa studies mo. Paano po ako makakapag-aral kung yung Lola ko lang naman po yung iniisip ko? Alam mo, nagtataka nga ako sa'yo eh. Bakit parang deadma ka lang kahit wala dito si Catherine? Sana nga mawala na lang siya ng tuluyan. Catherine, hindi masasolve ang problem mo kung aalis ka. No! Mas gusto ko pang lumayas kaysa sumama sa inyo. Tumawag ang auntie mo sa akin recently at pinapalitan ang administrator ng mamanahin ni Catherine. At ako yung pinalit niya. Yes. In fact, tinanggalan din niya ng mana si Scarlett.